Magandang araw, Christine, at magandang araw mga kasambahay. Ngayong episode ay babahagi natin ang mga naging pangyayari sa loob at labas ng Campo Crame. Magandang araw din sa iyo, Sir Marvin, at sa ating mga kasangbahay. Papapanood po natin muli ang kasunod na pahayag ni Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa sa traditional Monday flag racing sa Campo Crame. Ipapakita din natin sa publiko ang mga bagong accomplishment ng Eastern Police District. Itatampok din natin ang moral and values transformation ng EPD na bahagi ng internal cleansing ng pambansang pulisya. Matutunghayan po natin ang mga programa ng QCPD at ang donasyon mula sa Quezon City Local Government Unit. Muli po nating mapapanood ang mga natatanging accomplishments at programa ng San Juan, Batangas Police. At bilang panghuli, tutukan ng mga balita tungkol sa Philippine National Police na nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Ito po ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan, Police at your service. Muling nagbigay ng pahayag si Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa sa traditional Monday flag racing sa Campo Crame. Ang buong pangyayari, tunghayan natin. Isa sa mga naging highlights ng traditional Monday flag racing ceremony nitong Lunes, March 6, 2017 sa Campo Crame ay mahalagang anunsyo ni Chief PNP Police Director General Ronald M. De La Rosa kung saan muling ipatutupad ng Philippine National Police ang mga operasyon kontra iligal na droga. Matatandaang noong nakalipas na isang buwan ay sinuspende ng hepe ng pambansang pulisya ang mga drug-related operations, kaugnay na rin ng mga lumabas na issue patungkol sa ilang tiwaling pulis at sinimulan ang internal cleansing program sa hanay ng kapulisan. Ngayong reactivated na ang mga programa laban sa ipinagbabawal na gamot ay magiging extensive, aggressive at well-coordinated ang pagsasagawa ng mga operasyon kontra iligal na droga, ang Project Double Barrel Reloaded. Ito ang mga katagang binitawan ng Chief PNP kung saan ayon pa sa kanya ay titiyakin ng operatiba ng pambansang pulisya na magiging less bloody if not bloodless ang muling pagsabak sa kampanyang ito. Today, we are going to renounce our war on drugs. We will renounce our Project Double Barrel Reloaded. Another day, we will continue with our Upland SBP revalidated and our Upland Lokal revisited. This time, we will make sure and we hope that this will become less bloody, if not bloodless, campaign. Ang muling pagpapatupad ng Oplan Tukhang Project Double Barrel ay ayon na rin sa mandato ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan muli niyang inatasan si Chief PNP Director General Ronald De La Rosa na buhayin muli ang anti-drug task forces sa lahat ng police station sa bansa bilang ayuda sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sinabi pa ng Pangulo na kailangan ang dagdag na pwersa mula sa hanay ng PNP upang ganap na masugpo ang problema laban sa salot na droga.
Subalit sa pagkakataong ito ay mas magiging mabusisi na ang pagpili ng mga personnel na bubuo sa Drug Enforcement Group kung saan mga pulis na matitino at walang history ng corruption ang maaari lamang mapabilang dito. Magagawa natin ito kapag tayo'y totoo sa ating trabaho. We will also launch our new drug enforcement group that will replace the AIBG. Dagdag naman ni Chief PNP De La Rosa na laban ng bawat isa ang giyera kontra iligal na droga at kailangan lahat ng pulis ay magkaroon ng personal ownership laban dito. We will live and die with this campaign. If we win in this war on drugs, then long live the PNP. But if we lose in this war on drugs, then good luck to the PNP. Kaya, I am encouraging everyone to have personal ownership in this campaign. Siyadong mabigat itong tungkulin na naatas natin. I want everyone to have personal ownership of this campaign. Hindi ito laban ng DEG, Drug Enforcement Group. Hindi ito laban ng Regional Drug Enforcement Unit, ng Provincial Drug Enforcement Unit, Station Enforcement Unit, or Municipal Police Station Drug Enforcement Unit. Ito yung laban ng lahat. Binigyang diin din ng hepe ng pambansang pulisya na hindi tayo dapat mabigo sa labang ito dahil dito nakasalalay ang pangalan ng Philippine National Police at kaalinsabay din sa paalala ni Chief of PNP ang pagpapalakas ng internal discipline sa bawat pulis. We will live and die in this campaign. Kaya we can afford to fail in this campaign. Ayusin na natin ito. Ayusin na natin ito. Hindi lang para sa atin, hindi para sa kinabukasan ng ating mga anak, ating mga apo. Kung sila ay mabubuhay na matiwasay, na wala niyang problema sa droga. Magtrabaho tayo na trabaho. Samantala, ang panibagong tatag na Drug Enforcement Group or DEG ay isa sa magiging bahagi ng National Operations Support Units na mula sa PNP at ito ay sa pangunguna ni Acting Director Police Senior Superintendent Graciano Mijares. Binubuo ang DEG ng 18 Regional Drug Enforcement Units o RDEU, 5 District Drug Enforcement Units o DDEU sa National Capital Region at Drug Enforcement Teams o DET sa mga provincial, city at municipal police offices and stations. Ang PNP DEG ay mayroon ding built-in counterintelligence section na nasa ilalim ng Intelligence Division, kabilang din ang sariling Special Weapons and Tactics o SWAT at K9 units for tactical support. Muling pinatunayan ng Eastern Police District na patuloy sila sa pagpapatupad ng mga programa ng pambansang pulisya. Kaya naman, ibinahagi ni Police Chief Superintendent Romulo Sapitula sa Police at Your Service ang ilan sa kanilang mga natatanging accomplishments. Narito po, panoorin po natin. Pagpasok pa lang ng taong 2017, puspusan na ang pagpapaigting ng pulisya ng Eastern Police District sa buong nasasakupan nito. Kamakailan nga lang ay pinasyala ng Police at Your Service Team ang kasalukuyang District Director ng EPD, si Police Chief Superintendent Romulo Sapitula, kung saan ibinahagi niya ang ilan sa mga programa at matatagumpay na operasyon sa distritong nasasakupan. Gaya halimbawa ng pagkakaaresto sa 6 na most wanted sa kanilang lugar, kung saan ilan sa mga tinaguri ang top 10 most wanted ng EPD, si Mark Anthony Salas,
Kasama din ang top 6 most wanted ng Mandaluyong City Police Station na kinilalang si Amador Bete Jamil. Ang top 1 most wanted na si Aldrin Miranda Kisumbing. At ang isa sa top 6 most wanted ng Marikina City, si Kennedy Minoza Leonora. Top 4 most wanted na si Kerwin Kier Radan Niemes ng Eastern Police District. At top 8 most wanted ng Pasig City, Ramon Tongol Flores, na ayon sa hepe ng EPD ay mga pangunahing sangkot sa sunod-sunod na serya ng krimen kagaya ng mga pagpatay, robbery hold-up at carnapping sa Eastern Police District. Dagdag pa ni Chief Superintendent Sapitula, maliban sa matatagumpay na operasyon ng EPD, ay patuloy rin ang pagpapatupad at pagsunod sa direktiba ng pambansang pulisya ukol sa internal cleansing para sa mga pulis ng Eastern Police District. Kung saan ilan sa mga programa na kanyang isinasagawa para sa nasasakupan ay ang values formation. So sa aming hanay naman dito sa Eastern Police District para naman makita nila, maramdaman nila na kami naman ay iilan-ilan lang yan naliligaw ng landas. Pero may narapat pa rin namin na sa Eastern Police District gumawa ng programa. Ito nga, nilunsad namin yung values formation para mapaalalahanan natin uli yung ating mga kapulisan, yung tamang paglilingkod, yung ating values, yung makadiyos, makatao, mga kalikasan. So, importante kasi ito yung values, diba? Kasi nung bata pa tayo, tinuruan tayo ng magandang asal ng ating mga magulang. So, dapat manatili yun. Na kahit nasa serbisyo ka, lalo na pag nasa serbisyo ka, dapat manatili yun. Kung may maganda kang values, mayroon kang magandang kalooban, malayo ka sa anumang kalokohan. Lalo na sa paglilingkod, lalo na yung mga nangyayari na nawabalitaan natin kung saan yung ating mga kasama sa uniformado ay na-involve sa mga illegal drugs, illegal gambling, kidnapping. Napakasakit yon sa aking nararamdaman ko. Masakit. Nakikita ko na yung isang pulis ay pinupusas, ikinukulong, pero nagkasala siya. Wala, dapat nga lang naman. Kaya ayaw kong lumala yun, lalong-lalo na sa Eastern Police District, ayaw kong may mangyari yun. Kaya nga ito, nagsagawa kami ng values formation para muling mapaalalahanan yung mga dapat gawin na narapat ng isang pulis. Bukod sa values formation para sa mga nasasakupan, isa rin sa kanilang patuloy na pinatutupad ang Oplan Bathala. Mayroon kaming Oplan Bathala dito sa EPD. Ano yan? Correlation yan, ha? May correlated dyan. Kasi alam mo ba, yung Oplan Bathala ay ang mga kapulisan natin sa isang beses, sa isang buwan ay nagsama-sama, pumupunta sa isang simbahan kung saan sila nasasakupan at nagsisimba. At yun, nagagalak ang mga tao dahil nakikita nila na ang kanilang mga kapulisan din ay makadiyos din na katulad nila. Bagamat may mga programa silang inilaan sa pulisya, nilinaw rin ni Police Chief Superintendent Sapitula na hindi nila kinukonsinti ang mga nagkakamaling pulis ng EPD. Ang nagkasala kahit sino naman sa amin, at patuloy siya nagkakasala, dapat lang naman nasampahan, nakaukulang reklamo o asunto. Dito, mayroon kaming ginawa. Ngayon, in support ulit ito sa internal cleansing, lahat ng minor infractions, i-issuean namin sila ng DR. Pag mayroon ka ng DR, i-relieve ka doon sa isang opisina mo at dadaling ka dito sa headquarters. At ikaw ay maglilingkod sa community. Mayroon kang community service for 1 week. After 1 week, ibalik kita uli doon sa iyong opisina. So, yung mga grave offenses, grave misconduct, ay kailangan magkakaroon ng pre-charge at later on, subject for summary dismissal proceeding. Part, again, of our internal cleansing. Samantala, hindi lamang pangkapulisan ang programang kanilang tinututukan at pinagtitibay, maging ang kanilang ugnayan sa publiko at mamamayan, lalo't higit sa iba't ibang sektor ng gobyerno ay kanila ring patuloy na pinagyayabong, gaya ng pakikipagpulong sa mga Korean nationals. Kaya ang ginawa namin dito sa Eastern Police District ay kinausap ko yung Korean community. Inimbitahan ko sila dito, yung mga leaders. Kinausap ko sila at nagkaroon ako ng assurance sa kanila na sila ay safe dito sa Eastern Police District area. At sinabi ko sa kanila na ang police ay kakampi nila
at hindi ang pulis ang tormentor laban sa kanila. Okay, nagkaroon din kami ng magandang pagpupulong kung saan napagkasundoan namin na sa susunod na buwan magkakaroon ng seminar kung saan majority sa kanila ay attend. Magkakaroon ng seminar about their safety and security. At mayroon din silang mungkahi na tuturuan din kami ng basic language ng Korean. Para pag-approach ng police sa Korean, at least somehow magkakaroon ng initial contact na magkakaintindihan. Kasi mayroong language barrier kasi karamihan ng mga Korean nationals ay hindi marunong din mag-English, lalo na, more so na hindi marunong mag-Tagalog. So, maganda, mayroon na kaming interaction at open na rin ang communication namin. At sabi ko sa kanila, if they need a police assistance, they just call me or the chief of police or other police stations, and we are willing to render police assistance rin. Medyo nagpapakiramdaman kami, pero noong inilabas ko yung programa ko kung paano ko sila bibigyan ng proteksyon, natuwa sila. Actually, 2 beses na kami nag-uusap. Habang nag-uusap kami, nade-develop yung magandang relasyon namin dahil nararamdaman na yung sinseridad ng kausap nila at naramdam ko rin din yung sinseridad at pagpapasalamat nila sa mga ginagawa namin dito sa Eastern Police District. Maliban dyan, kanilang tinitiyak ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng mga mamamayan maging sa mga nasa business sector. Naglagay kami ng mga public assistance desk. Yung buong area ng Ortigas Center. So makikita ngayon ang kapulisan natin, very visible ang kapulisan natin. At mayroong NGOs na natuwa at nag-offer ng kanyang expertise. At nagkaroon ng isang one-day seminar, lahat ng na-assign doon, kung saan tinuruan niya on how to deal with the corporate people. Kasi alam mo, yung mga tao doon, di ba, hindi korbata, tatrabaho sa call centers, malaking hanap buhay, business nandyan, malaking kumpanya nandyan. Siyempre, different approach ang gagawin natin. Di ba? So, maganda, nagpapasalamat tayo sa Sonar, sa pamumuno ni Mr. Fernando, ay tinuruan yung kapulisan natin magkaroon ng seminar. Natuto sila on how to deal with these corporate people. Kasi maganda kasi yung immediate contact mo, yung initial contact mo, at nakaka-relate ka sa kanila, mas pagkakatiwalaan ka. Bukod dyan, dagdag pa ni Police Chief Superintendent Sapitula, isa rin sa magandang programa na kanilang pinagtutulungan sa kasalukuyan ng iba't ibang pinuno ng pambansang pulisya ay yung tinatawag nilang inter-boundaries cases. Well, mayroon mga cases na nangyayari sa mga inter-boundaries, kaya inatasan ko yung aking D7 na incorporate lahat ng mga ito at pinag-aralan namin. Kaya tumawag po ako ng meeting, inimbitahan namin ang Rizal PPO, Southern Police District, Manila Police District, Quezon City at ang mga nearby cities ng mga chief of police, station commanders. At pinag-aralan namin 'to, pinag-usapan namin. At nakita namin na mayroong nga mga inter-boundaries na nangyari. Mayroong mga suspect na nag-ooperate dito sa area ng Eastern Police District na galing ng Quezon City, galing ng Manila, galing ng Southern at galing ng Rizal. Kaya minabuti namin na to come out with an idea how to prevent these inter-boundaries. Kaya nagkaroon kami ng, ito yung unang patawag siguro sa NCRPO area na ganito na pagpupulong. At napagkasunduan ng bawat chief of police, station commanders, na magkakaroon ng tulungan sa mga boundaries namin. Magkakaroon ng simultaneous na conduct ng intervention, plus checkpoint, patrol, at magkakaroon din ng simultaneous conduct ng operation like Bulabog, Galugad, o Plansita. Para sa ganon, hindi makakatawid ang sino mang kriminal. Kasi maraming kriminal na gagawa sa isang lugar, tatawid lang ng konti dahil kalsada lang o isang ilog lang ang pagitan ng mga boundaries namin. So napakahirap puliin. Pero sa ngayon, dahil ito sa paigtingin namin, ang samahan namin sa mga nakapaikot sa aming area, yung mga nearby boundaries o kaya mga kapitbahay, bordering areas, hindi na ngayon sila makaka-operate ng mga kriminal nito. Patuloy ang panawagan ng pambansang pulisya na dumulog sa pinakamalapit na himpilan sa anumang inyong nalalaman. Po ng mamamayan na kailangan po ng police assistance, dumulog lang po kayo sa aming himpilan. Sa lahat po ng himpilan sa Eastern Police District ay handa pong maglingkod sa inyo 24/7 po. At sana po pagtiwalaan nyo ang inyong kapulisan dahil po kami ay magbibigay po ng tamang serbisyo na aming makakaya.
Suportahan niyo po kami dahil kung wala kayong suporta, ay hindi po kami magwawagi laban sa krimen. Nagsagawa ng Moral and Values Transformation Program ang EPD sa kanilang uniform at non-uniform personnel bilang bahagi ng internal cleansing ng PNP. Ang kabuuan ng kwento, tutukan niyo po. Kamakailan ay muling nalagay sa kontrobersya ang pamunuan ng Philippine National Police dahil sa ilang negatibong issue. Subalit sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa organisasyon, ito ay buong loob at tapang na hinaharap ng kabuuan ng pambansang pulisya. Kahit tila nakabababa ng moral sa ating kapulisan ang ilang tiwaling pulis at issue na bumabalot sa organisasyon, ito din ang ginagawang motibasyon ng ating mga pulis para pag-ibayuhin ang pagsiserbisyo sa bansa at sa ating mga kababayan. At kahit na anong sigalot at kontrobersya ang humahamon sa PNP, lumulutang pa rin ang mga likas na mabubuti at tapat na mga pulis. Isang ang magandang halimbawa ang ipinatutupad ng Eastern Police District sa pamumuno ni Police Chief Superintendent Romulo Sapitula, kung saan nagsasagawa sila sa kanilang hanay ng Values Formation Program bilang parte pa rin ng internal cleansing ng organisasyon. Humigit kumulang 400 uniform at non-uniform personnel ng EPD ang sumailalim sa Mandatory Values Program noong 11 ng Pebrero, taong kasalukuyan sa pamamagitan at pagsisikap na rin ni Chief PNP Police Director General Ronald Bato de la Rosa patungkol sa paglilinis sa hanay ng pambansang pulisya. Mga nakaraang araw o linggo, medyo na limelights na naman yung kapulisan natin sa negatibo. At inamin natin medyo lumayo muli yung pakiramdam ng taong bayan sa kapulisan. So sa aming hanay naman dito sa Eastern Police District, para naman makita nila, maramdaman nila na kami naman ay iilan-ilan lang yan naliligaw ng landas. Pero may narapat pa rin namin na sa Eastern Police District gumawa ng programa. Ito nga, nilunsad namin yung Values Formation para mapaalalahanan natin uli yung ating mga kapulisan, yung tamang paglilingkod, yung ating values, yung maka-Diyos, maka-tao, mga kalikasan. So, importante kasi ito yung values, di ba? Kasi nung bata pa tayo, tinuruan tayo ng magandang asal ng ating mga magulang. So, dapat manatili yun. Na kahit nasa serbisyo ka, lalo na pag nasa serbisyo ka, dapat manatili yun. Sa pangunguna at mandato ni Police Chief Superintendent Sapitula, ang lahat ng uniformed at non-uniform personnel na nasasakupan ng Eastern Police District, kung saan lahat ng police station sa Marikina, Mandaluyong, Pasig at San Juan City ay muling pinaalalahanan na laging isaalang-alang ang kanilang moral values at muling pagningasin ang kanilang sinumpaang tungkulin at responsibilidad. Ang programa ay naging inisyatibo ng Eastern Police District dahil na rin sa patuloy na isyu na kinakaharap ng ilang mga pulis na nasasangkot sa mga iligal na gawain. Kung may maganda kang value, mayroon kang magandang kalooban, malayo ka sa anumang kalokohan. Lalo na sa paglilingkod, lalo na yung mga nangyayari na nawabalitaan natin kung saan yung ating mga kasama sa uniformado ay na-involve sa mga illegal drugs, illegal gambling, kidnapping. Napakasakit yon sa aking nararamdaman ko. Masakit. Nakikita ko na yung isang pulis ay pinupusas, ikinukulong, pero nagkasala siya. Wala, dapat nga lang naman. Kaya ayaw kong lumala yun, lalong-lalo na sa Eastern Police District, ayaw kong may mangyari yun. Kaya nga ito, nagsagawa kami ng Values Formation para muling mapaalalahanan yung mga dapat gawin na narapat ng isang pulis. Yung mga taong nagbibigay ng mga spiritual guidance sa sa ating kapulisan. So ito mga kailangan natin. Pero ang importante rito yung nasa loobin talaga ng pulis na magbago. Kasi yung pagbabago, yung reorganization, yung reform sa PNP, dapat talaga magsimula doon sa kaloob-looban ng puso na isang pulis. Kasi pag yung isang pulis ay talaga namang determinado na magbago,
determinado na gumawa ng tama at isinapuso niya yung kanyang tungkulin, maganda ang kinatnan ng mga serbisyo na. Ang mga programang ganito ay maaaring gawin sa mga multi-purpose halls o sa mga opisina at upang mas matulungan na rin ang mga partisipante sa nasabing programa ay nagbigay ng spiritual at moral teachings ang ilang spiritual leaders mula sa iba't ibang religious groups. Dahil sa internal cleansing na mahigpit na ipinatutupad ng hepe ng pambansang pulisya, patuloy na maninindigan ang Philippine National Police sa kanilang sinumpaang core values, ang pagiging makadiyos, makabayan, makatao at makakalikasan. Sa kabila ng mga kinakaharap na pagsubok ng organisasyon, ay makakaasa pa rin ang ating mga kababayan na ang Metro East ay mananatiling ligtas na lugar upang magtrabaho, pamuhayan at pagtayuan ng mga negosyo. At naway maging inspirasyon ang Values Formation Program na ito sa ibang police offices sa buong bansa. Ano yan, correlation yan, may correlated yan. Kasi alam mo ba, yung upang bathala ay ang mga kapulisan natin sa isang beses, sa isang buwan ay nagsama-sama, pumupunta sa isang simbahan kung saan sila nasasakupan at nagsisimba. At yun, nagagalak ang mga tao dahil nakikita nila na ang kanilang mga kapulisan din ay makadiyos din na katulad nila. Kasabay ng paglunsad ng mga programang kontra-iligal na aktibidad ng QCPD ang pamamahagi dito sa 50 patrol cars ng Quezon City Local Government Unit. Panoorin po natin ang naging seremonya. Tiyak na namang pagkakaguluhan lalo na ng mga bata ang bagong mascot ng Philippine National Police, partikular ang Quezon City Police District, si PO1 Hinirang. Inilunsad ng QCPD ang kanilang Ambassador of Goodwill and Influencer of Change na mascot na si PO1 Hinirang sa pangunguna ni Police Chief Superintendent Guillermo Lorenzo Eleazar, QCPD Director nitong nakarang Martes, March 7, 2017 sa QCPD Camp Karingal, Quezon City. Naging guest of honor and speaker sa naturang launching si Police Director Oscar Albayalde, Regional Director ng National Capital Region Police Office. Magiging bahagi ng mga programa at aktibidad ng QCPD si PO1 Hinirang, lalo na sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga paaralan, barangay at komunidad, lalo na at mahusay sumayaw itong si PO1 Hinirang. Samantala, guest of honor and speaker naman si Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa sa turnover ng 50 patrol cars mula sa Quezon City Local Government. Pinangunahan naman ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ang seremonya kasama sina Police Director Oscar Albayalde, Regional Director NCRPO, Police Chief Superintendent Guillermo Lorenzo Eleazar, QCPD Director at iba pang mga opisyales. Ayon kay Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa, ang donasyong ito ay malaki ang maitutulong sa pagpapatupad ng mga mandato ng kapulisan lalo na sa paglaban sa anumang uri ng kriminalidad. Ito naman ang paalala ni Chief PNP sa mga gagamit ng donated patrol cars. Kaya kayong mga magiging crew nitong mga sasakyan na ito, isa puso ninyo ng ownership nitong mga sasakyan. Hindi porque government issue yan, na sasakyan, ibababuyin na lang yung paggamit. Kung kahit saan-saan, gabangga, kahit saan hindi nilimaintain, hindi nililinis. Mahalin ninyo yan dahil kumbaga sa firearm natin, you take care of your firearm and your firearm will take care of you. The same is true with your vehicle. You love your vehicle and your vehicle will love you in return. Kaya alagaan nyo yan. It's a give and take para sa ating mga gamit, sa ating mga sakyan.
Lubos ang pasasalamat ni Chief PNP De La Rosa sa lokal na pamahalaan ng Quezon City sa patuloy na pagtulong at pagsuporta sa mga programa at aktibidad ng pulisya tulad ng pagbibigay ng karagdagang logistical capability. Ito yung tulong o yung desire natin na mapanatili nating mapayapa, maayos at patuloy na umunlad ang Metro Manila as a particular region. So without much further ado, I'd like to thank our Chief PNP for gracing this occasion. Of course, our RD is also here. Rest assured that the Quezon City government, with the cooperation of the Legislative Department headed by our Vice Mayor and all the other district representatives o yung mga congressman natin, I rest assured that we will support the PNP in its desire to make sure that peace and order is dominant and predominantly done not only in Quezon City but in Metro Manila. If all of our police forces are as well equipped as us UCPD, I think we could very easily show a dramatic drop in the crime rate and rid the streets of petty criminals preying on commuters and transients, not to mention the syndicated and organized crime. If police visibility and routine patrols all over NCR is in the same frequency and scale as the QCPDs, I am sure everyone in Metro Manila can have that feeling of security in their homes and workplaces and even when walking deserted streets at night. Sa naging panayam naman kay Chief PNP De La Rosa, matapos ang seremonya ay muli niyang pinasalamatan ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa walang humpay na tulong at suporta nito sa mga programa at aktibidad ng Philippine National Police. The PNP alone cannot give all the mobility requirements na kinakailangan ng ating mga field units. So yung counterpart na ginagawa ng gobyerno, lalong-lalo na ng local government, lalong-lalo ng QCPD, napakalaki po sa in terms of mobility. Yung ating response time, we mag-improve dahil marami tayong mobility assets. Dahil sa masigasig na pagganap sa sinumpaang tungkulin, patuloy ang pagbaba ng krimen at tala ng illegal na aktibidad sa San Juan, Batangas. Muli po nating panoorin ang mga programa at accomplishment ng San Juan Police. Kilala ang bayan ng San Juan sa probinsya ng Batangas sa magagandang beach resorts tulad ng La Ia. Isa ito sa mga pinapasyalan ng mga turista lalo na tuwing summer vacation. Ang bayan ng San Juan ay matatagpuan sa silangang dulong bahagi ng probinsya ng Batangas. Nasa hilaga nito ang bayan ng Candelaria sa Quezon at mga katabing bayan ng Lubo at Rosario. Ito ay binubuo ng 42 barangays na may population na 108,585 ayon sa 2015 census. Kaya naman, puspusan din ang kapulisan dito sa pagbabantay ng kaayusan at kaligtasan ng bawat pumapasyal at mga residente nito. Pinasyala ng Police at Your Service Team ang San Juan Municipal Police Station para alamin ang ilan sa kanilang mga programa at aktibidad na pinatutupad sa buong nasasakupan. Ang San Juan ay isa sa pinaka-peaceful na bayan sa buong probinsya ng Batangas kasi napakababa ng mga krimen dito sa amin. For almost 3 months wala kaming incident ng theft, robbery, as i-compare mo sa ibang bayan na mataas sa kanila. So, napakatahimik dito sa San Juan. Ayon sa tala ng istasyon, malaki ang ibinaba ng krimen sa kanilang lugar. Noong 2015, nasa 379 ang crime volume sa lugar samantalang bumaba ito ng halos 132 noong 2016 na nasa 247 lamang. Dagdag pa rito, noong 2015, nasa 44.85% ang crime clearance efficiency at 9.76% ang crime solution efficiency. Samantalang tumaas ito noong 2016 na nasa 46.55% clearance efficiency at 13.36% crime solution efficiency. Mahigpit ding ipinatutupad ni Police Superintendent Francisco Lucena III, Chief of Police ng San Juan, ang internal cleansing sa kanyang mga kasamahang pulis.
Tamang paggabay at paalala, ika nga, ang susi para maiwasan nilang masangkot sa mga iligal na gawain. Dito sa San Juan, aside doon sa every Monday na paisi namin, kasi dito, ginagawa namin sa istasyon, twice a week, meron kaming paise. So, dissemination, paalala sa mga tao, not to involve doon sa mga illegal na gawain. And so far, for my stay here in 7 months, wala dito akong nalaman na pulis na nai-involve sa mga ganon. Ito, mga bagong recruit, ilang taon pa lang sa serbisyo, so ginagabayan namin na in case man na yung mga mali dyan, ay huwag mai-involve. So, palagi namin pinaalalahanan sila. And, siyempre, iba pa rin yung sinusupervise mo araw-araw. So, dito, every 3 hours ang ginagawa ko dyan, nagre-render sila ng sit rep sa akin kung nasaan sila, saang area, ano yung ginagawa nila. So, by that, namumonitor ko isa-isa. Paniniwala ni Police Superintendent Lucena III na refleksyon ng isang bayan ang imahe ng kapulisan. Ang pulis kasi sa isang bayan, ikaw yung titingnan eh. Pag nakita ng pulis natin ay bastos, hindi magalang, ay anong impression ng mga tao dito? So palagi dito, yung mga pulis namin, palaging ina-address na, Sir, Ma'am, ano pong maitutulong namin sa inyo? Samantala, isa naman sa kanilang best practices ang proyektong Banal, nakatuwang ang lokal na pamahalaan, non-government organizations at force multipliers sa pagpapatupad nito. Meron kami ditong ina-implement na best practice. Yung tawag namin dito ay banal. Ang ibig sabihin ng banal ay bagong anyo ng pamumuhay at nagkakaisang adhikain laban sa illegal na droga. So yun yung sinasabi ko na 6 months program. Ito ay nakatuon dun sa para siyang moral welfare program natin sa PNP, yung values enhancement ng bawat tao. Isinasagawa ng kada barangay ang proyektong Banal sa kanilang barangay kada linggo. At ayon pa kay Police Superintendent Lucena III, ang proyektong ito ay inadapt na rin ng ibang police station sa buong probinsya ng Batangas. Dito sa San Juan, in-implement ko dito yung back to basic. Ibig sabihin, yung mga pulis natin, nagkakandak ulit sila ng meron tayong beat patrol, mobile patrol, and then sinectorize ko yung bayan. Hinati ko yung mga mobile kung saan lang yung area nila. Meron tayo dyan mga motorcycle, meron din silang area, specific area, doon lang sila gagalaw. Kapag meron nangyari sa isang lugar, yung mobile na naka-assign doon, saka personnel natin, sila ang mag-i-explain dito sa akin kung bakit mayroong incident na ganon. Resulta naman ito ng pagbaba ng krimen sa kanilang lugar. Maliban dito ay mas nararamdaman ng taong bayan ang presensya ng kapulisan. Ang tao dito pag nakikita yung mobile patrol, ay natutuwa sila kasi pag dumaan, ang bili ko sa kanila, kailangan maramdaman ng tao na andyan sila. So, paminsan-minsan, nag-ano sila ng yung wangwang natin para alam ng tao na umiikot yung pulis natin. At kung saan yung, may incident dyan na nangyari, doon ko binubuhos yung additional na tao. Magkaroon kami ng immediate na nakipag-dialogue doon sa mga tao, pamimigay ng flyers, paano maiiwasan yung gano'n. Aktibo rin ang non-government organization sa kanilang lugar, tulad ng Bantay Bayan na siyang tumutulong sa kapulisan sa anumang uri ng aktibidad na ipinatutupad sa kanilang nasasakupan. Yung pong pag-duty namin sa gabi, tsaka yung pag-responde namin sa mga na-aksidente, at yung pag-rurubing namin, lagi namin silang kasama gabi-gabi. Yun ang kauna-unahan namin ginagampanan tungkulin sa mga kapulisan na nakakasama nila kami. Then kapag sila ay may medical mission, kasama rin kami. Kasama rin ang mayor, municipal mayor,
sa mga bloodletting. Andun din kami. Kasama nila kami sa pagrurubing dito sa buong area ng San Juan, Batangas. Kaya naman hindi nakapagtataka na mabilis ang pag-asenso ng ekonomiya ng lugar at maging ang paglago ng turismo sa bayan ng San Juan sa Batangas. Ito ay dahil na rin sa ipinagkakaloob na tulong at suporta ng lokal na pamahalaan at mga residente nito. Sa lahat naman ng mamamayan ng San Juan, kami pong kapulisan ay nandirito para magbigay ng tulong sa inyo anumang oras. Huwag po kayong mahihiya na kami ay lapitan sapagkat kami po ay inyong tagapaglingkod. Kami po ay inyong binabayaran para kayo ay paglingkuran. Alam naman po ninyo ang ating butihing mayor ay yun din ang kanyang layunin. So, tulungan niyo po kami kasi kami pong kapulisan ay hindi magtatagumpay kung wala po ang suporta ninyo. So yun lang po, tulungan ninyo kami para din po sa katiwasayan ng bayan ng San Juan. Sa mga nais mag-report o humingi ng police assistance, maaari kayong dumulog sa kanilang himpilan na matatagpuan sa 4226 San Juan, Batangas. Tumawag o mag-text sa kanilang numero sa 0927-489-5533 o sa 0927-818-4364 o makipag-ugnayan sa kanilang Facebook account sa San Juan MPS. Makakaasa po kayo sa pulis ng San Juan na gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya para makatulong sa ating bayan. Narito ang mga may init na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Tutukan po natin. We are back in the war on drugs. We have relaunched this morning our project Double Barrel Reloaded. Sisimula ng muli ng Philippine National Police ang kanilang operasyon kontra droga sa ilalim ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG na ipinalit sa binuwag na Anti-Illegal Drugs Group o AIDG. Hindi lamang ito kampanya ng National Headquarters dahil mayroon ding Regional Drug Enforcement Unit, Provincial at Municipal Drug Enforcement Unit sa mga lalawigan. Maging ang pangangatok sa mga bahay sa ilalim ng Project Tukang ng Oplan Double Barrel Alpha Reloaded ay muling aarangkada. Ang kaibahan lang aniya ngayon ay isasama nila sa bawat operasyon at pangangatok ng bahay ang mga chief of police, territorial head tulad ng barangay chairman at religious leaders sa lugar upang maiwasan ang karahasan o madugong operasyon. Para lalabas na mas credible ito ating kampanya. Nakikiusap tayo sa ating mga kaparian at tulungan nila tayo. Ikaw ba naman, ikaw ay drug personality na kinatok yung bahay mo, pagsilip mo, ang nandoon sa harapan ng pintuan mo ay yung chief of police, yung barangay kapitan, at saka yung pare ninyo, siguro mas lalambot ang puso mo na mag-give in ka sa kanilang pakiusap na magbago ka na or kung hindi ka pa nagbago, magpaparehab ka. Tinayak naman ni Chief PNP na piling-pili ang mga tauhan ng PDEG sa pangunguna ni Police Senior Superintendent Graciano Mijares na dating Deputy Regional Director for Administration ng Central Luzon. Siya po ay tubong Mindanao. Yung kanyang serbisyo ay more on nakatutok sa anti-organized crime. So, veterano na ito sa gira sa mga kidnappers, mga drug lords doon sa Mindanao. Ilang bisis na ito na baril. Marami ng tama yung katawan nito kaya hindi na ito takot mamatay. Naglabas na rin sila ng hotline na maaaring tawagan ng mga nais na magsumbong kaugnay sa operasyon ng iligal na droga. Tiwala naman ang pamunuan ng PNP na magtatagumpay ang naturang kampanya sa tulong na rin ng local government units at mga non-government organization na sumusuporta sa kanila. But this time, after around almost 8 months, almost all the local government units have already established their own
localized drug rehabilitation program. So ito kayo na magkikater sa mga gusto magpaparehab. At yung sa mga matitinding kaso na kailangan talaga ng masinsinan na rehabilitation, we can refer them to the DOH drug rehabilitation facility doon sa Nueva Ecija. Doon sila dadalhin. At doon naman sa mga lugar kung saan medyo mahina yung ibang local government units na hindi pa na-establish, hindi pa naitatag yung kanilang drug rehabilitation program na lokal, yung PNP, sasagutin po ng PNP ang problema na yan. Sa naitalang 1.2 million drug users sa bansa sa loob ng 8 buwan, 90% dito ang hindi pa malala at kailangan lamang ng community-based rehab program. Sinimula na ng PNP Internal Affairs Service ang kanilang fact-finding investigation laban sa mga aktibong pulis na pinangalanan ni retired SPO3 Arturo Las Cañas sa isinagawang pagdinig kahapon sa Senado kaugnay ng umano'y operasyon ng Davao Death Squad. Ayon kay PNP IAS Deputy Inspector General Police Director Leo Angelo Leoterio, kailangan nilang i-validate ang mga isiniwalat ni Las Cañas dahil hindi pa naman itong maituturing na intelligence information. This information have not been processed through an intelligence cycle. So, these are just pieces of information, di pa siya intelligence. Sa ngayon ay may hawak na silang mga kopya ng dokumento maliban sa sinumpaang salaysay ni Las Cañas. Ang action ng Internal Affairs Service can only be to validate such information. We'll do our own analysis and fact-finding of the things that he has said in relation with the police personnel involved who remain to be in the active service. Ilan sa mga aktibong pulis na pinangalanan ni Las Cañas ay sina Police Senior Superintendent Romel Mitra, ang Chief ng Directorial Staff ng Pro-3, Superintendent Rivera, ang Deputy City Director ng Davao City Police Office at SPO1 Jim Tan. Binanggit rin niya sa Senado kahapon sina Police Senior Superintendent Vicente Danao, Chief Directorial Staff ng CIDG at mismong si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na isa rin sa umano'y mga nakasama sa killing operation. Tumanggi namang magbigay ng komento si General de la Rosa nang tanungin siya ng media hinggil sa issue. Ordinaryong pulis lang yan siya doon, ordinaryong pulis. Document pa rin. Hintayin ko lang sa Senado yung ipapatawag ako. Binigyan mo din ng pagkakataon ng pambansang pulisya ang mga dating tauhan ng binuwag na Anti-Illegal Drugs Group o AIDG na mapasama sa bagong tatag na Philippine National Police Drug Enforcement Group o PIDEG. Subalit nilinaw ni PNP spokesperson Police Senior Superintendent Junardo Carlos na piling-pili at walang bahid ng katiwalian ang mga ito. Silaan nila ang magsisilbing investigador ng grupo dahil sa kanilang expertise sa trabaho. Kasama rin sa bubuo ng PIDEG ang ilang mga pulis mula sa K9 Unit at SWAT na magsisilbi naman bilang mga tactical operatives. Mayroon ding magsasagawa ng counterintelligence para naman malaman kung lehitimo ang mga sumbong o impormasyon na iminibigay sa kanila. Mayroon pong skeletal force or personnel that will be joining Senior Superintendent Mijares. Right now, yun po yung ginagawa po nila. So they can immediately organize themselves, have the necessary logistical requirements and the office space where they will be staying, and then kung po pwede maka-start sila doon sa mga targets nila. Sa ngayon, aniya, nasa stage pa lamang ng pagkumpleto at pagsasala sa mga tauhan ang PIDEG sa tulong na rin ng Oversight Committee na binubuo naman ng Command Group at Concerned Directorial Staff. The names will be submitted to the Oversight Committee at doon po talaga titingnan. So hopefully and I'm very positive that we will have personnel that were there working on the anti-drug campaign and talaga pong dedicated at very professional. We will have those officers po in the PIDEG. Nilinaw pa ni Carlos na ang PIDEG ang tututok sa mga high-value target at kasama pa rin sa mandato ng grupo ang pagkakaroon ng koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency sa tuwing magsasagawa ng mga operasyon. At tulad ng dati, welcome pa rin ang media, opisyal ng barangay o representative mula sa korte na sumama sa bawat operasyon upang magsilbing witness. Subalit dapat natiyakin aniya ang kaligtasan ng mga ito. Malalaman
naman na ngayong buwan ang magiging kapalaran sa pambansang pulisya ng grupo ni Police Superintendent Marvin Marcos na kinasuhan hinggil sa umano'y pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail noong November 5, 2016. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Deputy Inspector General Police Director Leo Angelo Lioterio, ipinababalangkas na sa kanila ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang desisyon sa kaso para mapirmahan niya ito. Yung resolution namin with the recommendation, binigay namin kay Bato. So, parang in agreement siya doon. So, ibinalik niya, kayo na rin ang mag-draft ng decision para pirmahan ko na lang. Tumanggi naman si Lioterio na ihayag ang kanilang desisyon at ipauubayan na lamang anila kay General De La Rosa ang paghahayag nito sa publiko. The decision of the Chief PNP is final and executory. Immediately after he decides, he can direct his Director for Personnel and Records Management to issue the orders dismissing such personnel from the police service. Paglilinaw pa ng opisyal, sakaling tanggalin ang mga ito sa serbisyo ay forfeited din ang lahat ng kanilang mga benepisyo kahit pa ongoing ang kanilang apila sa National Police Commission, Civil Service Commission o kung makararating pa sa Supreme Court. Pinayuhan na ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang iba pa mga nabiktima ng rent sanglay scheme na magsampa na ng formal na reklamo laban sa mga nangiingganyo sa kanila. Ito'y upang mapadali ang paghahanap sa nasa 800 pang nawawalang sasakyan na tinangay ng mga sangkot sa modus. Ayon kay HPG spokesperson Police Senior Inspector Jem Delantes, karamihan sa mga nawawala pang sasakyan ay pinaniniwala ang tinanggalan na ng Global Positioning System upang hindi na ma-trace o chinap-chap na at dinala sa Mindanao. Mayroon pong instances na nangyayari. Actually, mayroon po tayong isang nagreklamo dito na yung GPS nga po tinanggal at nilagay po sa isang jeep, no? Nung tinitrack po nila yung GPS, it turned out na nasa jeep nakakabit yung GPS. So, mahirap po nating i-locate ganon. Delikado naman aniya sa kanila na basta na lamang susugod sa Mindanao upang bawiin ang nasabing mga sasakyan dahil sa usaping pangseguridad. Kaya mas mapapadali aniya ang pag-recover sa mga ito kung may nakasampa ng kaso. Ina-advisean nga po natin sila na lalong-lalo na po yung mga hindi nila malocate yung sasakyan nila. Ina-advisean natin sila na mag-file na lang po ng certain cases doon po sa mga nanloko sa kanila para mapaalarma natin itong mga sasakyan na ito. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP sa mga posibleng kasabwat ng mga suspect sa ilang bangko kaya mabilis na aaprubahan ang kanilang car loans. Kung titingnan mo, bakit po ang bilis nilang makalabas ng sasakyan, no? Makaloan ng sasakyan. So yun po ang tinitingnan natin na anggulo kung baka nga po posible po na may kasabwat. Sa ngayon, nasa 1,800 sasakyan ang estimate ng Highway Patrol Group na natangay sa modus, ngunit nasa 1,000 pa lamang ang nababawi. Sa ngayon, nahaharap na sa kasong large-scale estafa ang mga sinasabing utak ng scam na sina Tay Chicos Nambio, Rafaela Anunciacion, Eleonor Lea Rosales, Jenilyn Beria at Anastasia Kauyan. Patuloy po nating suportahan ang Philippine National Police at ang PNP Patrol Plan 2030. Huwag po kayong mag-atubiling dumulog o i-report sa amin ang inyong mga reklamo at sumbong upang mabilis po namin itong maaksyonan. Samantala, kung mayroon kayong kakilalang pulis na may natatanging kwento, ibahagi sa amin upang mabigyan natin sila ng pagkilala at pasasalamat. I-browse o pasyalan ang Police at Your Service sa Facebook, i-like ang Police at Your Service page at i-follow kami sa aming Twitter account at PNP_PCRG. Subaybayan din kami sa news.pnp.gov.ph at sa PNP text line, i-report mo kay Chief sa 0917-847-5757. Maaari rin po kayong mag-text sa Text Bato 2286 o tumawag sa hotline 911. O kaya naman ay mag-email sa policeatyourservice@gmail.com. Mapapanood nyo rin po kami via live streaming sa www.untvweb.com. At para naman sa mga episode na gusto ninyong balikan, maaari po kayong bumisita sa website ng UNTV News and Rescue.
Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado, dito pa rin sa nag-iisang public service channel, ang UNTV News and Rescue. Ako po si Police Superintendent Christine Bagundol ng Police Community Relations Group. At sa ngalan ng ating Chief PNP, Police Director General Ronald Bato de la Rosa, sa Direktor ng Police Community Relations Group, Police Chief Superintendent Gilberto D.C. Cruz, at sa buong hanay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Police Superintendent Marvin Saro ng Police Community Relations Group. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan, Police at your service.